my beloved Boss Mike Cervera. Okay, pasok. Eto na naman sila, ginagawa na... Sino ba yan? Si Bastian makinig. Ito na. Makinig kayo maigi, ha? Pasok. Eto na naman sila, ginagawa na naman nilang mga tanga, mangmang ang mga Pilipino. Kamakailan, nagsalita si VP Inday Sara na sabay-sabay natatakbo bilang senador ang kanyang amang si Digong at mga kapatid na sina Pulong at Baste. Tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte. Makalipas ang ilang araw, pinabulaanan naman ito ni Digong na mukhang may amats na naman ng fentanyl. Wala ka Inday. Saan ka nakikita ito magsabi tatay pa dalawang anak magtakbo ng senador? Ano gawin namin sa Senate? Droga ka ba, kuya? Hindi ba't ganyan na ganyan din ang modus nila noon? Kunwari si Digong, aayaw-ayaw pa natatakbo bilang presidente, pero budol lang pala. Hindi ako tatakbo ng presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. Tagumpay! Binudol nila ang taong bayan. Ibinaon ang bansa sa sangkatutak na utang. Noong panahon ni Marcos Sr. Makinig kayo. Nasaan na yung mga basher natin na naghahanap ng mga kurakot? Ito na. Mga naghahanap ng kurakot. Magsila basak. Nasaan na si Maring Kayla ko? Tsaka iba pa. Sila Click. Sila Sunny Boy. Nasa saan na yun? Sige, pasok. 26 billion kay Pangulong Marcos Sr. Pasok! Ang utang ng Pilipinas ay 26 billion pesos. Noong panahon ni Cory ay 870 billion pesos. At panahon ni Ramos, 1.496 trillion pesos. Ayan na! Paket na, Angela Hero. Ay, nako. Angela Hero, gisingin mo na. Gisingin nyo na. Para makita nila ito. Sige, tuloy. Sa halos 9 na taon na panunungkulan ni GMA, umabot ang utang ng Pilipinas sa 4.7 trillion pesos at noong panahon ni Pinoy ay naging 6.09 trillion pesos. Noong umupo si Digong hanggang matapos ang kanyang termino noong 2022, ay naging 13.4 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Kininana. Sinimot dam aming kwarta ti Pilipinas. Ubos ang pera ng bansa. Ngayon mga kababayan, ganito lang yan. Pagka napababa ng Pangulong Bongbong natin, yung Manong Bongbong ko, yung Manong Bongbong ko, pag napababa ang utang, pagbaba niya, yung 13.4 billion, mula sa kanyang tatay hanggang dito sa pinalitan niyang si Digong, sa kasaysayan, Lord Glenn, siya lang ang makakagawa na napababa ang utang ng Pilipinas o kininada. Sige, tuloy! Sabihin, may mahigit 200% ang itinaas ng utang ng Pilipinas sa loob lamang ng 6 na taong panunungkulan ni Digong. Habang ibinabao ng bayan sa utang, ay kaliwat kanan ang ginagawang pagnanakaw ng kanyang buong angkan sa pera ng bayan. Kahit halos mabaliw na ang mga mamamayan dahil sa COVID pandemic, ay nagawa pa ring magnakaw ni Digong at ang kanyang mga lipores na gaya ni Bongo sa pamamagitan ng Pharmacy Scam at 15 billion PhilHealth Scam. Wala pa riyan ang mga ikinupit na health emergency allowance ng mga healthcare workers at iba pang frontliners. Wala pa riyan ang mga ikinupit na mga ayuda para sa bawat pamilyang Pilipino. Si Inday Sara, nagumon naman sa Confidential Intelligence Fund. Pinaglaho niya na para magic ang 125 million pesos Confidential Intelligence Fund sa loob lamang ng 11 araw. Si Pulong naman, nagpasasa sa 51 billion na pondo ng kanyang distrito kahit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagbaha. Umabot naman sa mahigit 27,000 Pilipino ang napatay sa drug war na puro small time at inosente ang nabiktima. Ito ay habang namamayagpag ang mga kakampi nilang Chinese drug lord sa Davao na gaya ni Michael Yang, Lincoln Ong, Peter Lim, Sunny Uy at Charlie Tan na pawang identified ng PIDEA
na sangkot sa malawakang bentahan ng droga sa bansa. Ibinenta ang mga teritoryo ng Pilipinas sa bansang China habang tinatakot ang bayan sa posibilidad ng giyera. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province dyan, pati Philippine province of China. 吉祥、双湖、国家、主席习近平。 Sinisisi pa ang Amerika kung bakit pumapalag ang Pangulong BBM sa panggigibit ng China. Americans are the ones pushing the Philippine government to go out there and find a quarrel and eventually maybe start a war. Parehong-pareho na naman ang kanilang modus para linlangin ang bayan. Kunwari, aayaw-ayaw, pero napakatakaw pala sa yaman at kapangyarihan. Walang basher. Walang basher. Sabi ko, paghahandaan ko, pagka nag-live ulit tayo, nasa na sila? Ayan, pinakumpleto ko na. Rico Blanco, Cheryl Santa Maria, ano? Lastik talaga, ano? Baka mangit-mangit da. Ito na. O bayang sawing palad na ilang ulit winasak ng mga dayuhang imbik sa iyong yaman at kariktan. Anong hindi gagawin para sa iyo o aming inang bayan? Maging itong abang buhay ay nahahanda kong ialay. Nakita lamang ang iyong bandila na muling malayang maiwagay. Makita lang ang bandilang malayang muling maiwawagayway sa West Philippine Sea. Imbagpay ni naning ko. Ayatan na unay ti bandila tayo kan Pilipinas. Dagiti Duterte ka awan latana, ukon da unay. Buti pa itong aking sinene. Minamahal ang bandila at ang Pilipinas. Handang ialay ang buhay. Yung mga makapili, daig pa kayo ni nene ko. Daig na daig kayo ng nene ko. Wala! Yan dapat! Ganyan! Matapang! Ano ang mangyari? Si nene ko, lalaban. Sila, kayo, wala sila. Wala sila. Wala pala sila. Naglulumang na sila. Nagtatago ba? Nagtatago. Eto na naman sila, ginagawa na naman nilang mga tanga, mangmang ang mga Pilipino. Kamakailan, nagsalita si VP Inday Sara na sabay-sabay natatakbo bilang senador ang kanyang amang si Digong at mga kapatid na sina Pulong at... Yung ama muna. Tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte. Makalipas ang ilang Sabi ni Saro, yes, tatlo ang Duterte. Grabing mga reaksyon ni Sara. Hindi ko magets. Sige, tuloy. araw, pinabulaanan naman ito ni Digong na mukhang may amats na naman ng fentanyl. Nawala ka kay Inday? Saan ka nakikita ito magsabi tatay pa dalawang anak magtakbo ng Senado? Ano gawin namin sa Senate? Droga ka ba, kuya? Hindi ba't ganyan na ganyan din ang modus nila noon? Kunwari si Digong, aayaw-ayaw pa na So, ibig sabihin, kunyari lang to? Duterte. Ewan ko na kay Digong, guyod-guyod niya na yung isang paa niya. Hila-hila na yung isang paa eh. Dente, pero budol lang pala. Hindi ako tatakbo ng presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. Tagumpay! Binudol nila ang taong bayan. Ibinaon ang bansa sa sangkatutak na utang. Noong panahon ni Marcos, Yan na nga. Binudol nila. Sila ang budol. Diba? Ito na yung
pag-angat, pag-angat ng utang ng Pilipinas. Mula nang mawala na si apong ko Ferdinand Marcos Sr. Apong ko yun eh. Eto na nangyari. Eto na. Sinyo, ang utang ng Pilipinas ay 26 billion pesos. Noong panahon ni Cory ay 870 billion pesos. Ilang doble. Pumalit si alam nyo mga kababayan, ang istorya nito eto binabatikos nila, sabi nila no. Kahit mga apo nyo, kulang pa, abutin pa ng mga apo ng apo ninyo, kulang pa. Na mabayaran ang utang ng Pilipinas. Kunada mo. Pumalit si Cory. Ilang doble? Mahigit 3 doble. Nakita nyo? At panahon ni Ramos, 1.496 trillion pesos. Ayan na, nadoble na naman. Nadoble na naman. Tuloy. Grabe. Sa halos 9 na taon na panunungkulan ni GMA, umabot ang utang ng Pilipinas. Nag-triple. Apo. Okay na. Nabiyag dato. Dila na ibos ti utang iti Pilipinas. Hindi na naubos-ubos ang utang ng Pilipinas tuloy. Sa 4.7 trillion pesos at noong panahon ni Pinoy ay naging 6.09 trillion. May mayat. Basit laeng. Konti lang yung inangat pero umangat pa rin. Sige, tuloy. Pesos. Noong umupo si Digong hanggang matapos ang kanyang termino noong 2022, ay naging 13.4 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ibiang Bel, doble na mahigit ang ginawa ni Digong. Anak ti Diables. Awanan, tapos ngayon itong 13.4 trillion na utang ng Pilipinas pagkatapos ni Digong ninyo, tandaan nyo, pag yan napababa ni Pangulo, mula sa kanyang tatang, sa lolo ko, sa kasaysayan, mula sa tatang ni Pangulong Bongbong Marcos, yung lolo ko, apong ko, siya lang ang nakapagpababa, hindi nadagdagan o nabawasan ang utang ng Pilipinas. Abay, sabi sa hula, eto na, sa susunod na eleksyon, babaeng magaling, matalino ang susunod na Pangulo. Hula yan ng taga-ibang bansa, hindi ko hulat. Hindi ko panaginip. Pero naririnig ko na. Naririnig ko na walang iba. Walang iba. Dalawa lang yan. Kung hindi, si Manang Amy ko, si Madam First Lady ang magiging Pangulo. Tandaan nyo yan. Di ba? Tandaan nyo yan. Sinabi ko sa inyo, ako lang uli nagsabi niyan. Hindi nyo kasi tinatandaan Hula yan. Babae ang magiging presidente. Sa susunod. Na pangpanguluhang eleksyon. Sige, tuloy. Sabihin, may mahigit 200% ang itinaas ng utang ng Pilipinas sa loob lamang ng 6 na taong panunungkulan ni Digong. Habang ibinabao ng bayan sa utang, ay kaliwat kanan ang ginagawang pagnanakaw ng kanyang buong angkan sa buong angkan daw! Di ba? pera ng bayan. Kahit halos mabaliw na ang mga mamamayan dahil sa COVID pandemic, ay nagawa pa ring magnakaw ni Digong at ang kanyang mga alipores na gaya ni Bongo. Walang mga patawad Walang mga patawad kahit na pandemic, sinamantala pa rin. Sinamantala pa rin nila ang kaban ng bayan, mga kababayan. Sa pamamagitan ng Parmalis Scam,
at 15 billion PhilHealth scam. Wala pa riyan ang mga ikinupit na health emergency allowance ng mga healthcare workers at iba pang frontliners. Wala pa riyan ang mga ikinupit na mga ayuda para sa bawat pamilyang Pilipino. Si Inday Sara, nagumon naman sa Confidential Intelligence Fund. Pinaglaho niya na para magic ang 125 million pesos Confidential Intelligence Fund sa loob lamang ng 11 araw. Si Hoy! Si Pulong, bitin. Pulong naman, nagpasasa sa 51 billion na pondo ng kanyang distrito kahit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang Eto, ano sabi? Si Iranyo Balite. Bayaran ka daw lakay. Sino nang ibaga? So, ibig sabihin ba, ako kailangan bayaran, sila hindi? Ibig sabihin ba, dahil bayaran ako, mas magaling ako sa kanila? Aminado na ba sila na mas magaling ako sa kanila? Ayan nila sinasabing bayaran si Mike Cervera. Di ba, Arnold Lopez? pagbaha. Umabot naman sa mahigit 27,000 Pilipino ang napatay sa drug war na puro small time at inosente ang nabiktima. Hindi ba dahil nandito tayo dahil dito sa pinaglalaban natin na to? Ano? Di ba? Nandito tayo kasi may pinaglalaban tayo. Oh. Kawawa naman yung pinsan ko. Siya nga lang yung nag-uumpisang lumalaban dyan. Si Takero. Di ba? Arnold Lopez. Ano masasabi? Mga bobo talaga, no? Oh, sa bagay, aminado na silang bobo sila. Ha? Talay! Ito ay habang namamayagpag ang mga kakampi nilang Chinese drug lord sa Davao na gaya ni Michael Yang, Lincoln Ong, Peter Lim, Sunny Uy at Charlie Tan na pawang identified ng PIDEA na sangkot sa malawakang bentahan ng droga sa bansa. Kita nyo! Hindi ba pwedeng ipaglaban natin to? Dahil nililin lang nila yung tao? Oh. Di ba? Kaya tayo nandito, lumalaban tayo kasi nalilin lang yung mga tao eh. Oh, di ba? Buti na lang dumating si Boss Mike nyo. Di ba, Angela Hero? Kung hindi dumating si Boss Mike ninyo, baka, wala pa rin tayong mga kasamang mga vlogger na, malulupit. Malamang ilito pa rin ang mga isip ng mga ading ko. Ano? Tuloy! Pinenta ang mga teritoryo ng Pilipinas sa bansang China habang tinatakot ang bayan sa posibilidad ng giyera. Ito ninyo, gawain na lang ninyo kaming province yun dyan, pati Philippine Province of China. Xishang? Gonga? 双湖国家主席习近平 Sinisisi pa ang Amerika kung bakit pumapalag ang Pangulong BBM sa panggigibit ng China. Yan na nga ba sinasabi ko eto na yung mga ano nila, lahat yan nakaplano. Oo. Nakaplano, plan A, plan B, plan hanggang Z. Oh. Yan ang plano ng mga ito. Ha? Hindi mauubos ang propaganda ng mga yan. Oo. Bakit? Kasi kailangan talaga, mapababa nila si Pangulong Bongbong Marcos ko, ang manong ko eh. Pag napababa nila ang manong ko, sigurado maliligtas na silang lahat eh. Di ba? Are the ones pushing the Philippine government to go out there and find a quarrel and eventually maybe start a war. Parehong-pareho na naman ang kanilang modus para linlangin ang bayan. Kunwari, Kaya nga ayaw natin pumayag na ganyan dahil alam naman natin na nililin lang nila mga Pilipino at mahihina ang ulo. Aminin natin yon. Tayong mga Pilipino may obligasyon tayo sa ating gobyerno at sa ating bansa. Maliit man. Kung alam nyo naman na may magagawa kayo, maliit man, malaki. Kapag hindi nyo ginawa, sa mga kapares kong Ilocano, no dio aramiden data, kayo na ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Kaya nga, bumalik ako, sasampu lang yung nanonood eh. Ano, pinapansin ba ako ng mga yan? Hindi. Dumami nanood. Ayaw, pinansin na ako. Iba na, si Boss Mike. Bayaran na. Bayaran yan.
Walastik kayo. Dumating ako, sasampo nanonood. Tapos sasabihin nyo, bayaran na ako ngayon. Bakit? Hindi ba pwede na mas naniniwala yung mas marami sa akin kaysa sa inyo? Eh paano puro fake news yung mga lakad ninyo? Paano maniniwala yung mga tao? Diba? Oh. Aayaw-ayaw pero napakatakaw pala sa yaman at kapangyarihan. Naapaw, nararawot da unay, naararawot da ti posisyon, nararawot da iti kwarta, nga di damit kenya. Matakaw sila sa posisyon at matakaw sila sa pera na hindi naman kanila. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.